Hi guys, this is Sir Binibining Shai, your travel organizer from Cabanatuan City. So ngayon, i-explain ko naman po bakit ba overnight ang mga event or schedule sa Mount Pulag. So, bakit nga ba overnight ang Mount Pulag? Bakit hindi siya day hike? Number one reason is malayo po ang Mount Pulag. So, yung day 1 po natin usually is naka-alat po dyan para mag-ayos tayo ng medical certificate ng mga requirements, umattend sa DENR ng Mount Pulag ng orientation para ma-orient lahat ng hiker sa mga bawal at dapat and mga importanteng information na dapat malaman ng bawat hiker na umaakyat sa Mount Pulag. So, yung DENR po doon ay nag-open ng 8 a.m. So, after po ng orientation, babiyahe po ulit, papunta naman po sa ranger station, kung saan dito po nag-i-start usually yung mga aakyat. Yung iba, rekta na sila, umaakyat na sila agad pag weekdays at allowed sila na mag-camp sa Camp 2. Pero usually, ang overnight na po ngayon ay sa ranger station and sa mga homestay po. And kapag nasa homestay na po tayo, ang ginagawa na lang po doon is nagmi-meeting po yung grupo para ma-evaluate kung ano ba yung mga kailangan pa ng joiner. Nagbibigay tayo ng time para makapagpahinga, makapag-ready, and makapag-getting to know sa bawat isa para kapag umakyat tayo, mas meron na tayong connection sa bawat isa. And ang start po ng hike is 1 a.m. para 6 a.m. po ideally or 5:30 nasa summit na po tayo, and then doon na tayo maghihintay ng sunrise. And then after po natin magpicture doon, after magpahinga, is bababa na po tayo. So from summit to pabalik sa homestay, siguro mga nasa 4 hours din siya na lakad. So mahaba po talaga yung Mount Pulag, kaya kailangan mo siyang tiyagain. Kaya po nagiging overnight po siya talaga kasi nag-aalat tayo ng time na makapagpahinga mula sa mahabang biyahe para kinabukasan meron tayong enough na lakas para sa long hike. Minor hike lang naman po ang Mount Pulag. So, pwede po siya sa beginner. Pero subjective po ha. Pwede po kayong mahirapan, pwede po kayong mag-struggle talaga. Kasi ang number 1 challenge po natin sa Mount Ulap is yung elevation niya at yung lamig niya. So, dahil mataas siya, manipis yung hangin, kaya madali tayong hihingalin. So, talagang medyo challenging siya. Kaya yung mga umaakyat po ng Mount Pulag ay nagpapakondisyon po talaga. And also, yung mga joiners po natin ay by layer po yung mga sinusuot nilang damit kasi nga malamig po talaga sa Mount Pulag. Kaya ganito yung itinerary natin. So for example, ay 5:15-16 yung next schedule natin. Magmi-meet up po tayo ng Feb 14 ng alas 11 ng gabi para magbigay tayo ng allotment dun sa biyahe. Okay, so after nun, pupunta na tayo sa clinic sa May Pulag, or kung may dala naman na tayong medical certificate, rekta na po tayo sa DENR. So mag-open sila ng 8 a.m. and then pipila na po tayo doon para magka-orientation. And then after that, kung may gutom na, magba-breakfast. And after that, babiyahe po tayo ng 45 to 1 hour papunta sa May Ranger Station kung saan tayo mag-i-stay or yung sa homestay na nakalaan para sa atin. And then after that po, magpapahinga, mag-aasikaso, magdo-double check ng mga gear. Kasi napakahalaga na kumpleto or ready talaga yung mga gear mo para maiwasan yung mga pwedeng iwasan para hindi ka mahirapan sa hiking or sa pag-hike mo sa Mount Pulag. So, yun po. So, ang start talaga ng hike is day 2. So, 1 a.m. or 2 a.m. depende sa peak na maa-assign po sa inyo. So, yun po ang reason kung bakit overnight po ang Mount Pulag. Kasi nag-aalat tayo ng time para sa biyahe. Nag-aalat tayo ng time para mag-comply sa mga requirements. Nag-aalat tayo ng time para makapagpahinga yung katawang lupa natin and maging ready tayo para sa akyat. Kasi kapag ka-day hike siya, medyo compromise yun kasi masyado siyang malayo. And yung mga driver din natin, we want them to have enough rest. Okay? Para maihatid pa nila tayo pauwi ng ligtas. So, yun po.